Guys, time check is 4:57. Naplatan ako! Aray ko! Nanti na pa! Kapal ng usok, guys. So, sa mga nasusunugan dyan. Okay na po ba, sir? Okay po. Sige po. Salamat po, sir. Okay, salamat po. Idol, okay na po. Bye-bye. Ingat. Kumbaga guys, hindi natin to pwedeng i-take as a negative kasi it's more on blessing kumbaga sa part namin. Guys, time check is 10:25. Kumain muna tayo dito sa may Lomihan. So guys, nandito ngayon tayo sa may Star Tollway as usual. Dagdag. Nandito. So ayun guys, time check is 1:37 na. Nalobat yung camera ko kanina. Kaya hindi ko na-videoan yung pag-unload. Pag-loading pa lang ng mga items. Kasi kina-charge ko pa sa sasakyan. Well anyway, may nakuha tayong booking. Which is ayan, saka ayan. Etong Kalambato Marikina ay pagkain ng dadalhin. So kailangan natin siyang dalhin agad. So kasi ang type of booking niya is naka-regular lang. So, in-explain ko kay madam. Sabi ko, madam, kasi ito ay pagkain. Then, as per Lalamove guideline na rin, or example, na ang pangapagkain, it should be priority. So, sabi niya, sige sir, magdadagdag na lang ako. So, kumbaga, siya na yung nag-initiate na magdadagdag na lang siya, which is all goods. So, pamarikina yan, pero malapit na siya sa Quezon City. So, kaya parang magkalapit lang din. Tapos, ito namang isa may Kalamba, totally baba. Ang i-deliver naman dito is mga water meter instrument or etc. Hindi ko sure pero yun yung parang company naman to yun yung ginagawa nila So, nakabox siya, 4 na box. So, after natin ma-deliver to, dalhin natin to. Kasi medyo malayo lang ng konti. Kumbaga, mag-increase lang siguro ng mga around 30 minutes to 1 hour ang worst case scenario from our drop-off nitong sa may Marikina pero malapit na rin sa Quezon City. Tapos going to Talipapa. So, planchado na guys. Pakita ko na lang sa inyo later kung ano yung i-drop. So, i-drop na natin to. Let's go! Time check is 1:53. Nandito tayo sa may Skyway. Then, according kay Waze, makakarating tayo dun sa may Marikina ng around 2:35, 42 minutes. Exit tayo ng Quezon City. Exit ng expressway. Gawa ng yung Marikina niya, pero malapit na rin sa Quezon City. Magka-boundary na. So far, maganda-ganda naman ang panahon. Hindi umuulan. Hindi rin ganun kainit. Siguro dahil naka-aircon. Ang sakit. Siguro pagbaba ko nitong init. Ang ganda ang aliwalas kahit paano ng sasakyan. Ay kaso mausok. May parang sunog dun guys Tanaw nyo yung makapal na usok. Ayan may sunog na. Sana nakikita nyo. Ayan grabe. Kapal ng usok guys. So sa mga nasusunugan dyan, sana ingat kayo palagi. Ang date ngayon is September 11, 1:54. So guys, ingat. I think somewhere in Paranaque to or Taguig. Kasi nandito ako sa Paranaque. Ay, kapal ng usok. Ano kaya nangyari? So shoutout sa mga ka-chow natin dyan. Ingat kayo dyan. Saka sa mga Lalamove driver dyan. Ingat kayo mga papi. Kapal ng usok talaga. So comment nga kayo guys kung ano nangyari dyan sa area na yan. Para keep updated tayo sa mga happening sa road. Lalamove po. Okay, may pagkain po dadalhin. Okay. I-picture ko lang din sir. Wala po. Sige po. Thank you po. Yun, lamig. Nabasa ako ng ulan. Yung kamay ko lang. Tao po. Lalamove po. Documents. Picturean ko lang po. So yun guys, time check is 4:24. May nakuha tayong booking which is ayan. So Batangas City siya guys. Actually guys, maganda yung rate niya. Hanapan na lang natin din ng kasabayan na habang nag-road trip tayo papuntang Batangas City. Since na nandito naman tayo sa Metro Manila, hoping na may makuha tayong kasabayan. So update ko na lang kayo. Let's go! Guys, nandito tayo sa may Commonwealth. Ito yung na-issue na binaha. Buti naman tumila yung ulang kahit papaano. Medyo konting lakas lang. So, papunta tayo dun sa may nakuha nating booking. Naabangan na daw ako dun ni sir kasi hindi matawagan yung phone niya, nasa office daw. So, update ko na lang kayo. Let's go!
Time check is 4:36 at malapit na tayo sa drop-off. Pick up location ng booking natin na to. Ordering kay sir sa Pulang Gate daw. Good afternoon, sir. Sabi ko kayo na ako. Good afternoon po. Kahit isang tao. Isang tao pa. May magre-receive naman doon, kuya. Ito pong number na to, tama po ba ito? Apa, yung Simeon Cedro Pogi. Okay po. Pogi na nga, yan. Sa-vlog mas mo yun. Opo. Okay lang, sama kayo sa video, sir? Hi guys. My vlog. Ay, paano tayo na natin? Ay, higa natin na. Sagad natin, sir, baka gumulong. Di ako lang. Pag pumreno ko. Ito, di. Flat naman to. Malakas ng preno pag ganyan. Ay, babayaran nyo na rin po. Yung toll na lang, i-gcash ka na lang. Sige po. 2,083. Hi guys, ngayon babiyahe kami guys sa Batangas. Asay na lang. Sakay, film lang siya. Sige po. Okay na po ba, sir? Okay na po. Sige po. Salamat po, sir. Salamat po. Idol, okay na po. Bye-bye. Ingat. Salamat, sir. Salamat po. Time check is 4:45. Natapos na natin pick up itong booking natin na to. So, shoutout nila kuya. Ang happy nila. So, hanap tayo ng kasabayan guys. Pero hindi na tayo yung parang hihinto pa para maghanap ng kasabayan. So, if ever na may lumabas na along the road, i-swipe na natin. Pero according kay Waze, makakarating tayo doon ng 7:41. 2 hours and 55 minutes na biyahe. 120 km. Let's go! Nandito ngayon tayo somewhere in Matandang Balara, Quezon City. At labasan ng estudyante. Medyo masikip ang daan. Dandahan lang tayo. May mahanapan tayong kasabayan, no? Kasi kung may mahanapan tayo kahit Tanawan, Lipa, abay, solid ang biyahe natin kahit wala na tayong pabalik nun. Kasi expected ko na hindi tayo magkakaroon ng pabalik. Kasi anong oras na yan? 7. Tapos sa area na yun, hindi pa ganun kadami ang booking. Na-try ko na yan before eh. Date ko na lang din kayo. Let's go! Guys, time check is 4:57. Naplatan ako! Aray ko! Nanti na pa! Ayan guys, oh. Naku po. Inang aray ko. Ay, nakaw. Malas nga naman, oh. Piling ko nadali tayo kanina doon sa may lubak. Ay guys, oh. Sat-sat na eh, oh. Wala na to. Gawa na pang reserva ko lang to. Yung mga Yokohama na nag-ayos talaga ng gulong, Aribo. Sana hindi ko karoon tong problema. Ay, doon sa may Biluna. Kaya lang, hindi ko lang alam, sir, kung bukas pa. I-type mo, sir, Biluna Hospital. May biyahe din ako, sir. Naglalalamove din ako. Ano, naglalamove ka rin? Oo. Pa Batangas City naman ako. Malayo ah. Oo. Malaki, magkano bigay nun, sir? 2,000 plus. Mabilis nang ipasok yung sasakyan sa lalamove. Oo.
2015 na ang inaano nila, year model eh. Pero subject for approval lang ano, ang mababa doon. Kasi ito ay 2012. So, na-accept naman. Basta subject for approval. I-type mo na lang sir sa may Biluna Hospital. Kasi doon, meron doon vulcanizing shop. Pero may bilihan din doon ng mga gulong. Okay lang ba sir? Nasama ka? Bablog ako sir eh. Pwede na. Okay lang. Sige, sige. Inaalas ako eh. Talaga minsan sir, kasama talaga yan. Ayan. May biyahe ka pa niyan? Mukhang late ka na nagsimula. Pudol-pudol ako magsimula eh. Biyahe ako ng alas 9, tapos uwi ako ng alas 9. Sige sir. Salamat, salamat. Ingat ka. Tapos din guys, kailangan natin bumili ng gulong. So pag may nadaanan tayo, bilhin na natin bago tayo dumaan ng expressway. So let's go. So guys, time check is 6:16. Nandito tayo sa may Petron. Tapos nag CR lang muna. Then bumili ng drinks. Tapos pinahanginan yung gulong. Yung pinahanginan natin kay Lalamove, bumaba yung hangin, nasa 24 nung pag-check ko dito sa may Petron. Kasi chinek ko 24. Ewan ko lang kung tama yung naging hangin niya guys. Pero for now, hinahangin ako siya ng 39. I think yung reserba kong gulong baka mamaya may butas uli. Aray ko! Aray ko! Ano na? So may biyahe pa tayo. Nandito tayo sa Quezon City. So sana may madaanan tayong bilihan ng gulong. I-double check uli natin to maya maya kung may butas pa talaga. Kasi ngayon nagpahangin tayo 39. Tapos biyahe tayo ng konti. Tapos let's see kung nabawasan siya o nadagdagan. So pagka nabawasan siya ng 6, matik yan guys, may butas yan. So kailangan nating aksyonan agad. Sana may mahanapan pa tayong bukas na nagpapalit ng gulong or kahit vulcanizing shop. Pagka vulcanizing shop, hindi ko sure kung bibili ako ng second hand na gulong doon tapos yung muna gamitin. Kasi palitin na rin naman yung nasira nating gulong eh. Or maghanap tayo ng brand new talaga. Kasi ang prefer ko yung brand new. Kahit yung mamurahin na gulong na brand new. Kahit China brand sana. Tumagal naman sa akin yung China brand na existing na gulong ko. Somewhat parang gusto kong mag-invest na sa much quality na gulong. So I don't know kung ano yung bibiling kong quality na gulong. So I think magsa-search ako kung ano bang pwede. Pero for now, gawin muna natin ang paraan to. Kasi malaki ang kutob ko na etong reserba kong gulong, may butas na to. May butas. Pinavulcanize ko na to. Kasi ito yung parang may logo sa gilid. Pinavulcanize ko siya kasi nagkaroon siya ng butas. Tapos sabi ko, gawin ko na lang siyang reserba. Kasi makapal pa naman. Saka yung reserva kong gulong dati, yun ay stock pa nung last na binili. Kumbaga yung brand yung binili to, yung pa rin yung stock na year model. So kailangan ko na talagang palitan. Tapos nito, nakita ko yung nasira nating gulong, which is yung kanina, yun ay parang put-put na. Kumbaga yung thread indicator niya talagang pantay na. So kailangan na talagang palitan. So kailangan na natin talagang palitan kasi gamit natin ang gamit kay Lalamove. So nag-iisip ako kung mag-i-invest pa talaga ako kay sa tingin nyo guys, anong brand ang pwede nating ipalit? Number 1 choice is Yokohama eh. Kasi parang maganda talaga siya. Tapos number 2 is Dunlop. Kasi Dunlop sa big bike ko, yun yung gamit kong gulong eh. So far ang ganda talaga ng performance ng Dunlop eh. Talaga ako binigo ng Dunlop na yun eh. Time check is 7:20. Nandito tayo sa may Skyway. Nakalabas na tayo ng Quezon Avenue. Sobrang traffic doon. Ayun nga, tama yung hinala ko. Butas ang reserba nating gulong na naman. Aray ko! Aray ko! Ano kayang nangyayari? Kasi ito ay pina-vulcanize ko na. So, kasi nga sabi ko, pa-vulcanize ko na. Gawa ng ito ay gagamitin kong pang reserva. Pinahinginan ko, may nadaanan akong Petron somewhere in Quezon Up uli. From 39, naging 36. Mga ilang kilometrong under lang yun. I think mga around 5 kilometers from another Petron na pinaghanginan ko. So,
medyo duda ako. Ngayon, this time, ang next na possible na pahanginan natin is sa may Shell Mount Plaza, doon sa may baba, pagbaba pa natin ng expressways. As of now, nandito tayo sa may Buendia. Nagdadasal ako sa Buendia Skyway ha. I think sa may sa may Naiya na. Nagdadasal ako guys na sana hindi maplatan yung gulong natin. Kasi from 39, naging 36 siya. Tapos ngayon, hinanginan uli natin siya ng 39. 39 ko na para medyo mataas yung hangin. Kumbaga meron pa siyang gamitin. So, pag ito, sana maabot tayo. Sana hindi talaga butas. Pag ito, naging bumaba sa 39, like maging 35, like maging 31, 25, ganon. Malaking chance guys na butas yung reserba nating gulong, which is kailangan na naman nating pahanginan. Hoping ako na sana umabot siya na kahit hanggang doon sa may Skyway man, kahit sa may baba man lang ng Mount Plaza Shell. Kasi nandito pa rin tayo sa may somewhere in Naiya na, Panaiya exit. Nararamdaman ko guys sa tagilid na. Aray ko. Bahala na, update ko kayo guys. Help me Lord. Let's go. Update guys, nandito tayo sa may Azure. Sa may sukat. I think sukat to. Tingin ko pantay pa naman yung gulong natin. Maganda pa naman yung takbo. Kaya pala nangyayari na sa akin kanina yon. Kanina pa lang nung pag-umaga, kapag natakbo ko ng 100, pag pumalo na ng 100, parang nanginginig yung gulong ko. Pero this time ngayon, okay siya. Siguro dahil nga doon, I don't know, nanginginig yung gulong. Nanginginig pala yung manibela ko. So, ngayon kasi, pagka tumakbo tayo ng mag-aano na ng 100, nag-straight naman yung manibela. So, I think yun nga yung one of the reason why ganun ang nangyari. I don't know kung yung gulong natin may problema or hindi balance. Tingin ko hindi balance yung isa nating gulong. Kasi ito pinabalance ko to nung, if I remember correctly nung pinavulcanize ko. Hindi na nanginginig. Kasi based sa research ko, kapag ka nanginginig yung manibela mo, pag nagda-drive ka, especially kapag ka nag-speed up ka up to 100, ang possible is hindi balance ang gulong mo. Yun, na-experience ko yung kanina. Pero nung pinalitan natin ng reserbang gulong, hindi ko na siya na-experience kapag ka papalo na tayo ng 100. So sana mabot tayo sa may Shell Mount Plaza kasi magpapahangin tayo uli doon. So update ko na lang kayo pag nandun na tayo. Let's go! 39. Ilan? Isa lang ko lang. Isa lang kulang? Sabihin, okay lang siya. Reserba kasi ito Utasan ako. Salamat. So yun guys, update ko lang kayo. So from Quezon City papuntang Skyway, Quezon City entry, meron doon malapit na Petron. Bago ako maliwa, doon ako nagpahangin. So pinahingin ako siya ng 39. So nandito ngayon tayo sa may Shell, pagbaba lang ng Skyway. Pinahanginan ko ulit. Nung pinahanginan ko, as you can see in the video, isa lang nabawas, 38. So I think goods yung gulong natin. Then I think dadiretsuhin ko na tong Batangas kasi ito i-reserva, may bukol to sa gilid. Kaya kailangan kung may mabibilan tayong gulong na bukas pa, palitan natin, tapos i-install na natin yun, tapos tabi na lang natin to ulit. Tapos ang lesson learned natin dito sa vlogs natin ngayon is every week make sure na nahanginan tong gulong na to, tong reserva, kasi matagal tong hindi nahanginan from time na pinagawa natin to. I think umabot na ng months bago siya uli napahanginan. Kaya nagastusan pa tayo ng 200 dun kay Lalamove driver. Yun, binigyan ko na lang ng 200 kasi kapatid naman natin. Sinashare ko lang sa inyo guys yung experience ko as a Lalamove driver, since ito yung mainly focus natin is more on Lalamove na. So ito yung mga naging experience ko. I'm hoping na sana may natututunan kayo sa mga vlogs
natin na munting vlog kasi kapag ginawa nyo tong full time, ito yung possible na ma-encounter nyo sa paglalalamove nyo. So I want you to know na ito yung realidad ni Lalamove. So tawagan natin siguro si customer para ma-inform siya kasi masyado ng madaming oras ang nasayang para sa delivery niya. Hello po, good evening. Lalamove po ito. Sir, inform ko lang kayo, nandito na ako somewhere in Binyan Expressway. Pero according kay Waze, makakarating pa ako dyan sa may Batangas City na mga around 1 oras kalahati pa. Sige lang po, okay lang po. Okay lang po. Sige po, tatawag na lang po ako ulit, sir, pagka malapit na ako para ma-alerto din po kayo na parating na po yung delivery nyo. Sige po, sir. Sige po. Thank you po. Thank you po. Okay po. Kumbaga guys, hindi natin to pwedeng i-take as a negative kasi it's more on blessing kumbaga sa part natin. Kasi kung nangyari to somewhere in Skyway, mga ganong bagay, lalo tayong mahihirapan. Buti nga hindi nangyari nung nagdadrive tayo. Actually, nararamdaman ko na siya nung umaga pa lang, just like I said before. Buti hindi doon siya na-encounter nung after nating ma-deliver. So, tapos ngayon nakachempo pa tayo ng mabait na customers. Hindi pa naman ganong ka-rush. Thankful ako sa mga gantong bagay. So, hoping na sana pagdating natin doon, kasi according kay Waze, mga alas 5 pa tayo makakarating doon. 7:48 na. So, thank you Lord for keeping me safe as of now. So, yun. Update ko na lang kayo. Ciao. Lagay natin sa 35 ulit. Ayan. Check natin guys kung may nabago. Okay siya guys, walang butas. Okay naman. So I think magdadire-diretso na tayo. Ayun, 35 siya. Either for conclude na okay yung reserbang gulong natin, hindi na natin kailangan pang ipa-vulcanize. Proceed na tayo sa Batangas City. According kay Waze is 35 minutes, 32 kilometers away from our current location. So drive in na natin to. Let's go! Hello, sir. Good evening po, sir. Lalamove po ito. Saan po yung RDO nyo dito, sir? O saan nyo po ito ibababa? Sa likod po, sir. Delivery po. Pababa na daw po sila. Picture lang po. Okay na po. Salamat po. Salamat po. So time check is 9:09. Natapos na natin tong booking natin na to. So yun, okay naman ating gulong. So I think wala akong nadaanan na palitan ng gulong na ito. Baka tomorrow ko na palitan to. Ito muna yung gamitin natin pa uwi. According to Waze, 57 kilometers pa from our drop off location ng booking na yan up to home base. I think maglolomi muna tayo dito. Then after nun, saka tayo umuwi kasi nandito na tayo sa Batangas City. Masarap ang mga lomi dito, I think. Kasi dito talaga, Batangas talaga to eh. It's either lomi or tamis ang hanga-ordering ko. Naglalaway na ako. Kaya crave na ako sa lomi after long hours of work at experience natin kanina. So later, pakita ko sa inyo yung full video na kung magkano yung kinita natin as well as yung mga dapat iawas. So, lobby muna tayo. Let's go! Guys, may nakuha tayong booking. Hello po, good evening. Lalamove po ito. Hindi ko po kasi matawagan yung nag-book. Ayun, ano ko na po, na documents lang daw po yung ipapadala. Tama po? Oo, tama ko yun. Documents lang. Okay po. So yun guys, habang naghahanap ako ng lumihan, may nakita pa akong booking. Awit na yan, no? Kasi wala na, sarado na yung kinakain ako dito ng lumihan. Hindi ko actually, hindi pala sarado. Hindi ko siya makita. Somewhere is side lang yun eh. After ng expressway. Kaso hindi ko na siya makita. Hello? Hello po, good evening. Lalamove po ito. Yes, sir, po. inform ko lang po kayo na pick up ko na yung item. Then according kay Waze, mga 11 to 11:30 makakarating po ako dyan sa drop-off ko. Sir. Hanggang umaga naman ako gising.
Okay po. Time check is alas 10. Kinausap na natin si customer regarding sa possible drop-off natin kasi baka mamaya malito tayo kung saan yung exact location niya. So, nandito tayo sa may Batangas City. Nagdadalawang isip ako kung kakain muna kasi sobrang, hindi naman sobra. Medyo lang pala, medyo nagugutom na ako. And, yun. Thank you Lord kasi nakakuha pa tayo ng booking. Hindi tayo na zero from Batangas to our home base. Although medyo sumobra lang ng konti. Pero okay lang naman din kasi kahit pa paano nasampot niya yung toll fee natin at gas. So, update ko na lang kayo. Let's go! Guys, time check is 10:25. Kumain muna tayo dito sa may Lomihan. Sa may tabi ng Wakas Bistro. So, bumili na rin tayo ng buko juice. Lasang buko. 20 pesos. Maganda sana ito yung mga ganito kasi soft drinks no? According kay Waze, 1 hour and 1 minute 69 kilometers. So, biyahin na natin to. Ito lang naman documents na to ang dadalhin. Ano kaya ito? Update ko na lang kayo. Let's go! So guys, nandito ngayon tayo sa may Star Tollway. As usual. Dagdag. Nandito. I don't know kung sa part na ng Star Tollway. Pero I think sa lipa na to. All Malbar. Then, yun. According kay Waze, mga 11:30 makakarating tayo doon. Hindi naman yung sabi natin kay customer, mga around 11 to 11:30. Kaya all goods lang. Good evening po. Magkano yan? Wait lang, tawagan ko lang. Ito po yung total sa 1,087. Tapos yung toll fee po, ito po, 209. Kasama na doon? Apo. Okay, sige. Wait lang. Pinalas ko na po. Kasi daw ng BTO eh. Okay po. Sige. Salamat po. Time check is 11:53. Medyo nagtagal tayo dito sa ating drop-off location. Gawa ng naka-down yung BDO. BDO yung gagamitin niya para magkaroon ng load sa GCash. Yun naman yung ipapambayad niya. Kaso nga lang, naka-down yung BDO. Kaya inantay namin yung parang kakilala niya na magbabayad. Parang nanghiram muna siya o aerono. Kaso galing pang Bikutan or Philinvest. So medyo nagtagal. Although madaling araw naman kaya mabilis lang ang biyahe. So dito ako yung sabihin yan. So okay lang. Kasi mga 20 to 25 minutes sagantay ako dito. It's a part of our job. Especially sa Lalamove na may lead time yan na 30 minutes. So yung 30 minutes yung palawal ko. Pagka lumagpas ang 30 minutes, so I think that's the time for us to demand extra charge, extra waiting time for for extra another charge. Kasi yun naman yung nakalagay sa guidelines nila, Lalamove. So I think this is it, papi. Time check is 11:54 ulit. Sa last video, pakita ko sa inyo yung kinita natin, saka yung mga less na mga dapat i-less. Papagas lang tayo. Then, ano pa iniintay natin? Magpagas na tayo. Let's go! According kay Waze nga pala, makakarating tayo sa home base ay 27 minutes, 23 kilometers. So, let's go! So, ito na yung summary ng kinita natin for this vlog. Medyo malaki na naman. Which is, ito siya. Oops, ano lang yan ha. Ito yung kay Lalamove. Pero syempre, idadagdag natin yung dinagdag ni customer. Kasi, pagkain siya, so inuna natin siya, then magdadagdag na lang daw siya. Saka yung tip sa last booking natin, which is ito siya. So 371 ang dinagdag ni customer, tapos plus natin tong 13 pesos sa last booking natin na tip, tapos plus din natin tong gross ni Lalamove na awas na yung commission niya na 4,401. So ang total ng kinita natin less na ang hindi pa pala. So ang total ng kinita natin kasama na yung mga tips and additionally customer is 4,785. Pero syempre, ilaless natin yung mga dapat natin i-less like car maintenance, gas, saka yung pangkain natin kanina na lomi and buko juice, which is ito siya. So kung mapapansin nyo, yung 600, yan yung car maintenance natin. Tinaasan ko na kasi medyo mataas yung tinakbo natin. Mamaya makikita nyo. Kaya 600 ko na, usual na 300 natin, ginawa na nating 600. Tapos yung 75, yan yung special lomi. Then yung 20, buko juice.
Tapos yung 1,180, ito naman yung pinagas natin. So ang KPL natin guys is 15.51. So ito siya, para makuha siya, kailangan mong i-divide yung ito muna, 350. Ito yung tinakbo natin, divided by yung liters ng pinagas natin, which is 22.06. So, ang total ng KPL natin is 15.51. So, medyo mataas kasi mostly ang travel natin is expressway, kaya mas maganda yung takbo ng konsumo ng gasolina natin. Then, ang total ng kinita natin, less na ang dapat i-less is 2,910. So, all goods in the hoods. Meron tayong 2,910. Baga maganda yan. Kaso nga lang, medyo pagod tayo kasi alam niyo na, laki ng tinakbo natin. At the same time, 12 hours tayo on duty. Kasi officially, nag-start tayo siguro mga 12. Time check is 12:49 na. Nito lang tayo nakarating sa bahay. Well, anyway, goods naman kasi maganda yung kita. So, kung nag-enjoy ka sa mga gantong vlogs, papi, huwag mo na makalimutan mag-subscribe. Ayan. Para tuloy-tuloy ang pag-edit natin ng video. Kasi masaya sa part ko na nakikitang nag-grow ang channel natin. So, pampagana yan. If ever din na gusto mong maging isang part-time Lalamove driver, lalagay ko na lang yung link sa description. Check mo. Tapos lagay mo na rin yung referral code ko para may libre kang 300 Lala credit. Pero bago mag-credit to sa account mo, kailangan mo munang tapusin yung ibibigay sa'yo ni Lalamove kapag naglagay ka ng referral code. Kasi makakuha mo lang yung challenge na yun kapag naglagay ka ng referral code. So, lagay mo na lang yung referral code ko. Then, tapusin mo yung mission para makredit sa account mo yung 300 Lala credit. So, if ever na gusto mo din mag-vlogs, lalagay ko na lang din yung link sa description kung ano yung mga gamit ko. Saka yung gamit ko ni sasakyan, especially yung mating natin na nakita nyo sa video, saka carpa na usually yung gamit na gamit natin. Again, papi, maraming salamat sa panonood. Na-appreciate ko yung supporta nyo. Ang dami na nating vlogs. I think this is our 64, 65. I don't know, ang dami na. So, to the 100 tayo, guys. Hoping, papi, na sana kahit papano meron kang napulot na aral dito sa ating munting video. Again, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating munting vlogs. So, hanggang sa muli, papi, at yun yung pinakihintay nyo. Eto na! Ciao! Maraming salamat sa panonood.